So mga par, matapos nga po manalo ang dating Japanese Super Bantamweight Champion na si Yoshinori Ogoni sa naging bakbakan kontra sa ating kababayan na si Jonjon Estrada dito sa Pilipinas, kung saan wala pang 2 linggo mga idol ang nakalipas. Sumabak na kaagad si Ogoni sa photoshoot para sa kanyang susunod na laban, at ayon kay Masayuki Ito mga idol, ang promoter nito, i-announce na daw ang next fight ni Ogoni sa susunod na linggo. Wala pa nga binanggit na pangalan mga idol kung sino makakalaban ni Ogoni, pero marami ang mga boxing fans ang nagsasabi na baka ang angas ng Pinas General Casimero daw ang makalaban ni Ogoni sa rematch. Lalo pa nauna na sinabi ni Ito matapos ang draw na laban nila, gusto daw nito maikasa ang laban ulit ni Cuadro Alas kay Ogoni para tapusin ang kanilang nasimulan sa bakbakan. Well, para sa atin mga idol, malabo talaga mangyari ang bakbakan ni Casimero at Ogoni sa lalong madaling panahon. Unang-una mga idol, dahil ban pa po si Casimero sa Japan, at isa pa mga idol, wala pang report kung may bagong kontrata si Casimero sa Treasure Boxing Promotion matapos ma-expired na ang kontrata nito sa naging laban niya kay Sanchez. Naniniwala tayo mga idol na kung Pinoy boxer ang makakalaban ni Ogoni, hindi talaga si Casimero ito. Ibang Pinoy fighter siguro mga boss. Pwede si Martin o Astro Boy, pero si Casimero malabo talaga mangyari mga idol. Samantala sa naging panayam naman po ni Oscar De La Hoya mga boss sa Fight Hub TV, sinabi nito mga idol ang kanyang dahilan kung bakit mas pinipili nito na manalo si Jose Ramirez kalaban si Devin Haney sa bakbakan nila sa May 2 sa Las Vegas. Simple lang daw ang rason ni Golden Boy, hindi pa daw ready si Haney sa ganitong challenge sa bakbakan kontra kay Ramirez. Kahit sabihin pa daw natin mga idol na galing lamang si Ramirez sa talo kay Barbosa, pero still daw mga idol, may dugong Meksikano si Ramirez, may lakas, dating unified champion at agresibo lumaban. Pero ang importante talaga sa lahat mga idol, kung bakit ni Oscar masasabi na wasak talaga si Haney kay Ramirez, dahil sa matinding trauma daw ang tinamo ni Boy Ilong sa kamay ni Ryan Garcia. Okay lang sana mga idol kung natalo lang ito sa technical na bakbakan kay Bagito o di kaya sa technical knockout, pero brutal daw siya binugbog ni Garcia, as in nilang paso daw talaga mga idol, at hindi daw sapat ang 1 taon para maghilom si Devin Haney. Tapos itatapat daw ito kay Ramirez na isang power puncher. Tiyanta ni De La Hoya mga idol, kapag natamaan daw ni Ramirez si Haney ng malakas, agad daw manumbalik sa isip ni Boy Ilong ang oras na binugbog siya ni Ryan Garcia, at ito daw ang trauma na tinatawag mga idol na siya talaga maglalagay kay Boy Ilong sa delikado. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po sinabi ni Timothy Bradley na hindi na daw dapat tinatanong ang bagay nakasama ba si Pacman sa Hall of Fame sa dahilan na halos lahat ng record nakuha nito sa boxing sports, at naging role model ito bilang GOAT, kung saan mga idol, sinabi din pala ni Bradley na sakaling bumalik man daw sa ngayon si Manny Pacquiao sa boxing sports sa ganitong generation ng boxing, mahihirapan pa rin daw mga idol ang makakalaban ni Pacman kahit mahigit 40 anyos na ito. Mas magaling pa rin daw ang galawan ni Pacman sa mga kabataan na fighter ngayon. Kaya tiwalang-tiwala si Bradley mga idol na magiging superstar ulit si Pacman sa boxing sakaling magdesisyon ito ng comeback. Si Boss Manny daw kasi mga idol ang fighter na hindi nakakasawang panoorin sa laban. Bawing-bawi daw talaga mga idol ang binayad mo sa pay-per-view dahil sa maraming aksyon na ginagawa ni Pacman sa ibabaw ng boxing ring. If Manny came right now, bro, oh my God.